Kung naalala nyo, last time tayo ay nasa Acts 21. Sinimulan po natin sa verse 1 hanggang sa 16. 16. So, ito po yung recap ko. Ito yung statement ni Paul sa Acts 21, 10 to 14, na record ni Luke. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." When we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "What are you doing? Weeping and breaking my heart, for I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." And since he would not be persuaded, we ceased and said, "Let the will of the Lord be done." So ito po yung verses 10 to 14 ng ating pinag-aralan last week. Maalala po natin na yung pattern last week while nagta-travel si Paul papuntang Jerusalem is pag nakakita siya ng mga brothers is ang pinapakita ng Holy Spirit sa mga kapatirang Kristiyano is yung magiging suffering niya sa Jerusalem. So hindi winil ng Spirit na huminto si Paul, ang mga kapatiran mismo ang nag-aalala sa safety ni Paul sa pagdating niya ng Jerusalem. Kaya nangyari po ito na si Agabus, galing pa ng Judea, galing pa ng Jerusalem sa Jerusalem Church, pumunta, sinalubong siya at nagsabi na yung kinuha yung belt niya para at ginapos yung sarili niya na yung ganun yung mangyayari sa kanya sa Jerusalem pag pumunta siya. So, ang napag-aralan natin no, na yung courage ni Paul na hindi siya nagpa-discourage sa mga kapatiran. Maganda yung intention ng mga kapatiran na for safety ni Paul yung inisip nila, pero hindi siya, mas mahalaga yung gospel, mas mahalaga yung kailangan niyong gawin, yung mag-deliver ng gift na galing sa mga Gentile church at fulfill yung vow niya sa Jerusalem. So, kaya nung na-realize ng mga kapatiran na ang ginagawa ni Paul is para sa pangalan ni Jesus, hindi na sila kumontra. So, yung mga thought natin na pag-aral ng minsan sa church or sa kapatiran is may mga panahon na mag-disagree tayo sa decision ng ating mga leaders. So, isa sa mga thought na na-tackle natin last time is yung kailangan nating magtanong kung bakit ganun yung desisyon ng leadership ng church at kung malalaman natin na para ito for the sake of the gospel, for the sake ng ministry, so kailangan natin mag-concede at i-trust ang calling or ang leading ni Lord sa mga actions. So isa yun sa mga thoughts na ano natin. So hope na-recap kayo sa ating napag-aralan last week. So ngayon po, makikita na natin na dumating na si Paul sa Jerusalem. So Acts 21, 17 to 19, ito po ang nakasulat. When we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly, which is yung church sa Jerusalem. May receive sila na maayos, ng may kasiyahan. So 18, on the following day, Paul went in with us to James, and all the elders who were present. So kanina po sa pagbasa natin is yung mga matatanda and all the elders. Hindi po ganun ka-accurate yun kasi yung elders is equivalent siya ng pastor, ng bishop, interchangeable po siya. Sila po yung mga leaders ng church, yung mga nagmamanage ng church. So sa commentary po sa Bible is yung mga apostles or yung mga direct apostles ni Jesus Christ is iniiwan nila ang church. So yung leadership ng church sa Jerusalem ay
na na-transfer na sa mga elders. Nag-put up sila ng mga elders. Kung naalala nyo, sa previous chapters is nag-put up sila ng mga deacons. So ngayon, pagbalik ni Paul, after the third missionary journeys, meron silang mga elders. So si James ang leader ng church, which is half-brother ni Jesus Christ. Hindi po si James na brother ni John, kasi si James po is namatay, na in-execute siya ni Herod Agrippa. Okay? So, 19, after greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles to his ministry. So, ito po yung mga thoughts sa passage na observations sa passage na to. So, they were received gladly, and also they have delivered the gift from the Gentile brothers for the need of the Jerusalem church. So, usually sa missionary journey ni Paul, pagbalik niya ng Jerusalem, may dala siyang gift para sa Jerusalem Church. Ito po yung effort ni Paul na i-unite yung church kasi po yung Jerusalem Church nung tinayo sila is nangyari yun nung Pentecost. Yung mga lahat ng visitor, anong tawag dyan, mga Greek Jew, yung mga Jew na nasa Greek cities, pumupunta sila ng Jerusalem, at nung naniwala sila kay Jesus Christ, nanatili na sila sa Jerusalem at wala silang basic needs, wala silang bahay, wala silang trabaho, wala silang pagkain. So may need po ang church ng Jerusalem. And on top of that, nung mga panahon po na yun is nagka-famine din po. So kaya yung malaking bagay yung gift na dinadala ni Paul para sa needs ng church sa Jerusalem. So isa pa pong observation is that Jerusalem church has elders. So relevant to sa atin kasi sa Pilipinas, prevalent na isang pastor, isang simbahan. It's either si pastor ang dalawa po yung masasabi natin na yung pastor simbahan is siya na yung nag-preach, siya pa yung security guard ng simbahan, siya pa yung janitor, siya lahat. O may iba naman pong isa lang ang pastor tapos siya lahat ng desisyon. So, relevant po sa atin ng mga Pilipino kasi yun yung prevalent sa Pilipinas na one pastor church or one leader church. Pero ang Jerusalem Church po, ang organizational structure niya is they have elders. Meron po silang elders. Marami po silang namumuno. So, the first congregation has plurality of elders. So, alam naman po natin na madami nagkakaproblema kasi po, kung madami ang nagli-lead, medyo mahirap magdesisyon ng mabilis. Pero, mas well-informed yung decision, mas maayos yung decision dahil nga po, mas madaming ulo yung nag-iisip kung paano gagawin. So, yun po yung isang observation. Ang next observation is, Paul reports to the Jerusalem church about the work that God has accomplished through Paul and the other brothers. So, in a sense, nagre-report po si Paul ng mga na-accomplish sa kanyang ministry. So, yun po yung way na accountable si Paul sa mga simbahan na nagsusupport din sa kanya. Yun po yung isa sa magandang practice sa church na yung nag-share ng joy, ng problem, yung mga missionaries sa kanila, nag-share siya ng burden at nag-share din siya ng mga successes ng kanyang ginawa. So, in a sense, isang accountability ito ni Paul sa Church of Jerusalem. At the same time, ito din po ay encouragement ni Paul sa Church ng Jerusalem na yung gospel is ginagamit ng Diyos para i-save yung mga Gentile. So, yun po yung makita nating sense ng pag-report ni Paul, pag-share ni Paul ng mga nangyari sa kanya sa kanyang third missionary journey. So, patuloy po tayo. Acts 21, verse 20 to 22. And when they heard it, they glorified God. So, yun po yung tamang response, which is i-praise natin ang Diyos sa kanyang ginagawa na nagiging kagamit-gamit sa instance na to, naging kagamit-gamit si Paul. And they said to him, "You see, brother,
how many thousands there are among the Jews of those who have believed. They are all zealous for the law. And they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children or walk according to our customs. What then is to be done? They will certainly hear that you have come. So mayroon po chismis or maling balita or tinahitahing storya na parang hit piece kay Paul na sinisiraan si Paul. Na sinasabihan niya daw ang mga Gentiles na talikuran si Moses, huwag tuliin yung mga anak o lumakad sa custom ng pagiging Hudyo. So ano daw ang dapat gawin? So they will certainly hear that you have come. So maririnig ng mga taong ito na member ng church, na Christian, na kapatiran, na yun na nandito ka. Nandito ka at mako-confirm nila kung ano ka talaga, kung sino ka. So anong gagawin natin? So ang observation dito sa ano na to, sa text na to is they praised God. So sa 23, sa first verse, they praised God for what God has accomplished in sending Paul to the Gentiles. So sino bang dapat papurihan sa mga progress sa church? 'Di ba? Ang Diyos, kasi ito yung ginagawa ng Diyos na mag-save ng mga tao gamit ang gospel at gamit yung mga nagsiserve sa church o patulad ni Paul na nagsiserve as missionary to the Gentiles. So James, along with other elders, brought up an issue that the people have brought against Paul. So ito po yung issue na sinabi nila na may maling kwento na 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 sinasabi sa mga tao na ikaw daw ay ganito, ikaw daw ay ganyan. Although hindi naman totoo kasi makikita nila kasi kaka-report lang ni Paul ng kanyang mga nagawa na bless ng Diyos sa mga Gentiles, 'di ba? Na naka-establish ng church, may despite sa mga persecution at pinagdaanan ni Paul is pinoprotektahan pa rin yung church. May mga ganong bagay na ni-report si Paul kila James at sa mga elders at alam ng mga elders ngayon na mali yung naririnig nila tungkol kay Paul. So, Jews, some of them are brothers, have heard false stories about Paul that he teaches to forget Moses and the law. So, ang gusto ngayon nila James at the elders is ma-rectify yung image ni Paul, yung reputation ni Paul, ma-save yung reputation ni Paul. So, they desire a way to address the false accusation so the brothers would know that Paul did not set aside his identity as Jew. So yun po yung ninanais ng mga elders ng Jerusalem Church na kasi malaking stumbling block yun sa kanila kasi si Paul is nakilalang Pharisee at saka Hudyo before siya naging Christian. So, stumbling block sa mga kapatirang Jews na tinalikuran entirely ni Paul yung identity niya as a Jew. So, patuloy po tayo sa Acts 21:23 to 24. Do therefore what we tell you. So, ganito ang gagawin natin. Sabi ni James at the mga elders, we have 4 men who are under a vow. Take these men and purify yourself along with them and pay their expenses so that they may shave their heads. Thus all will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself also live in observance of the law. So sinasabi dito ng mga elders is, dalhin mo tong mga taong to, bayaran mo yung kailangang bayaran para makapagpagupit sila. So hindi ko alam kung kalbo o crew cut or ano. So basta makapagupit sila. So para malaman ng lahat, thus all will know that there is nothing in what they have been told about you. So para ma-dispel yung maling kwento na tinalikuran ni Paul ang kanyang pagiging Hudyo is pupunta sila sa templo at ipupurify nila ang kanilang
mga sarili. But that you yourself also live in observance of the law. Para makita ng lahat na sumusunod si Paul sa law, sa customs ng mga Hudyo. Okay? So the elders, ito observation, the elders' solution for Paul is to show to the public, ipakita sa publiko na si Paul ay isang practicing Jew. Hindi niya tinalikuran yung kanyang identity. He fulfilled his vow publicly along with Jewish brothers who are also under vow. So, sa mga previous na pag-aaral natin, sa chapter 15 yata is na nagpakupit si Paul. Chapter 18 or chapter 15, nagpagupit si Paul dahil sa kanyang vow. So, hindi ko alam kung yun pa rin yung vow or other vow ang kanyang kasi may sinasabi sa commentary na posible na si Paul is galing sa labas, matagal siya nasa Gentile territory, is parang ceremonially unclean siya. So kailangan niyang mag-purification vow. Or yung vow niya na naggupit siya ng kanyang buhok before while on the way papuntang Jerusalem. So, hindi ko po alam kung alin doon. Pero ang clear is, nag-undergo si Paul along with the brothers sa purification rites sa Pentecost. Next observation is the solution which the elder thought coincided with the purpose why Paul returned to Jerusalem. So, makikita po natin sa previous verses na ang isa sa mga purpose ni Paul para umuwi ng Jerusalem is i-fulfill yung kanyang vow. So usually, ang tawag dito is Nazirite vow, which is parang consecrate mo yung sarili mo para sa Diyos. So Jewish Christians follow the customs of the Jewish people as their identity, but they do not rely on it for salvation. Okay, yun po yung klaro na yung mga Hudyo, mga Christian na Jew, is pina-follow nila yung customs ng Jewish people as their identity. Pero hindi na sila nagre-rely katulad ng mga under sa Judaism, hindi na sila nagre-rely dito sa mga ginagawang ito ng kanilang lahi for salvation. Yun po muna yung parang clear na ang gospel ni Jesus Christ ang nag-save sa kanila. So hindi po humiwalay ang Christian church na mga Jewish Christian church, yung church sa Jerusalem, is kung ano yung identity nila, is mas lalo pa itong naging klaro, naging clear, na ang lugar nitong mga ritual na to is in obedience nila sa Diyos, pero ang salvation nila is nakadepende sa gospel ni Jesus Christ. So patuloy pa tayo, Acts 21:25, but as for the Gentiles who have believed, we have sent a letter with our judgment that they should abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. So gusto pong baguhin ng mga elders yung maling kwento kay Paul, pero sa mga Gentiles, hindi sila masyadong apektado. Kasi ang nagmamatter yung kwento na yun is yung false story o yung maling balita kay Paul is stumbling block para sa mga Jewish Christian. Pero sa mga Hintil, nirelay lang muli ng Jerusalem Church yung judgment. Yung judgment nila na dapat yung mga Gentiles is mag-abstain sa mga nasacrifice sa idol, sa dugo, and from what has been strangled, and from sexual immorality. So, yun po yung shinare nila sa mga Gentiles. Okay? So, ito po yung observation. So, since Paul is the target of the false stories, Jews are the ones affected by the false stories told about Paul. So, yun po yung main. Kasi ang kwento is, nagtuturo si Paul. Nagtuturo si Paul na talikuran si Moses entirely, at the same time is hindi na maging Hudyo ang isang Hudyo.
So, yun po yung kailangan i-address. Pero para sa mga Gentile is yung normal pa rin. Ito yung desisyon ng lahat nung nagdebate si Paul at saka yung mga Judaizers before sa Jerusalem Council. So, they still uphold the decision that was made in the Jerusalem Council against the Judaizers and sent them the same instruction for the Gentiles. So despite iba na yung panahon, iba na yung issue, pero yung decision ng Jerusalem Council is nagsistand pa din. At kasama pa nga siya sa Book of Acts, sa Scripture. So patuloy po tayo. Acts 21 verse 26, then Paul took the men and the next day he purified himself along with them and went into the temple, giving notice when the days of purification will be fulfilled and offering presented for each one of them. So yung vow po usually is yung tinatawag na Nazirite vow. So ang Nazirite vow is dahil sa ginawa ng Diyos is mag-abstain ka sa something, hindi ka inom hindi ka inom ng kahit anong may alcohol or yung panata in some sense yung panata. So, ito po ay natatapos by a purification ritual. So maaari na yung buhok ni Paul na ginupit niya nung mga unang chapters is dinala niya pa ng Jerusalem para sunugin at mag-offer ng sacrifice. So, ganun din po yung nangyari. Magsama siya ng mga kapatiran para gupitin yung kanilang buhok at sunugin at mag-alay ng sakripisyo. So, yung ginawa po ni Paul na pagbayad sa mga kasamahan niya na mag-purification ritual. So, to pay for another in a purification ritual is a display of piety and kindness. So, ito po yung more than excellent na ginawa ni Paul. Parang kung sa patingin nila is yung loyalty mo sa Diyos is nakikita dahil sa purification ritual, mas higit pa kung magbabayad ka ng babayaran mo yung mga kasama mo sa gastos. Siyempre, yung ritual po is may bayad. May bayad po yung ritual, may mga cost na included, sa sacrifice or something bayad sa church, bayad sa temple. So may mga ganung cost po at si Paul is nagbayad para sa kanyang mga kasama. And Paul is now beyond piety of the Pharisees because he has the Lord Jesus. So, dati yung Pharisees, nung Pharisee siya, kung purification ritual siya is para point sa kanya. Works niya. Pero ngayon, hindi na yun yung tinuturo niya. Hindi na yun yung tinuturo niya, kundi, yun na yung, alam niya yung gospel. Alam niya na yung kaligtasan niya ay kay Jesus. So itong mga ginagawa niya purification is para i-glorify ang Diyos at si Jesus Christ. Ang God the Father at si Jesus Christ. So kung as a Jew, kung nasa iyo na yung gospel, nasa iyo na yung fulfillment ng lahat ng ritual. Di ba yung po ba na ang substance ng lahat ng law and prophets and yung mga ordinances is si Jesus Christ. The substance is Jesus Christ. So patuloy po tayo. Acts 21, 27, 30. And when 7 days were completed, so ang ano po pala sa purification ritual, ang nabasa ko po is, ang purification ritual is mag-aalay ka ng sacrifice on the 3rd day at babalik ka on the 7th day para sa isa pang sacrifice. Yun yung nakuha ko na information ng purification ritual na Nazirite vow. So, at ginagawa po yon sa Pentecost. So, ito po sa 7 days na. So, parang isang linggo na festival, yung purification process is 3rd tsaka 7th. When the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him. So, nakita po siya ng mga taga-Asia, ng mga Hudyo. So, nakita po siya
Kilala siya, kaya sinunggaban siya. At sumigaw sila, Men of Israel, help! Tulungan niyo ako, tulungan niyo kami. Mga tao ng Israel, this is the man who is teaching everyone, everywhere, against the people and the law in this place. Against the people and the law in this place. So ito po yung tao na nagtuturo sa lahat, saan man, laban sa mga Hudyo, sa batas, at sa templo. Moreover, isa pa, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. Nagdala siya ng Gentile. Yun ang sinasabi nila. Nagdala siya ng Gentile sa templo. Sa temple. Paano niya nasabi yun? Verse 29, for they had previously seen Trophimus, the Ephesian, with him in the city, and they supposed that Paul had brought him in the temple. So hindi po nila nakita yung Gentile sa loob ng temple, nakita nila sa city or sa palengke or sa plaza na kasama ni Paul si Trophimus na taga Ephesus. Trophimus the Ephesian. So malamang itong mga tao to, itong mga Hudyo na to is taga Ephesus kasi kilala nila si Trophimus. Baka magkakakilala pa sila ni Trophimus. So then all the city was stirred up and the people ran together. So yun lang po yung sinabi nila at lahat ng tao gusto nang bugbugin si Paul. So hindi nila nakita si Trophimus pero binugbog nila, hinuli nila si Paul at binugbog nila. Then all the city was stirred up and the people ran together and they seized Paul and dragged him out of the temple. And at once the gates were shut. So kinaladkad si Paul palabas ng templo at sinarahan ang pintuan ng templo. So ang observation po natin is this is the man who is teaching everyone, everywhere, against the people, the law, and this place. So this was the false accusation leveled against Paul. So parang sinasabi nila is si Paul ang nagtuturo laban sa mga Hudyo. Which is hindi naman. Hindi naman. Dahil ang gospel ni Jesus Christ is fulfillment ng lahat na nasa law. And the law. Hindi siya nagtuturo against sa batas at hindi rin siya nagtuturo against sa temple. Ang tinuturo niya na si Jesus Christ ang fulfillment ng lahat ng mga bagay. So this was the false accusation leveled against Paul. So making a false accusation that he brought a Gentile inside the temple stirred up the mob who wants to kill Paul immediately. So ito pong mga Hudyo is grabe yung dedication nila para sa temple. Na dapat malinis yung temple. Malinis yung temple, hindi nakaapak ang mga hindi karapat-dapat na tao. So, alam natin na alam ko po is may place sa temple na hanggang doon lang yung Gentiles. Tapos may lugar na pwede na yung babae. At saka may lugar na puro mga lalaki lang. Saka pa yung Holy of Holies. So, may mga ganung division sa templo. Kaya nung inakusahan si Paul na nagdala siya ng Gentile, so pwede pa yung inakusahan siya na nagtuturo siya laban sa tao, sa lugar, sa batas, at sa lugar na ito. Pwede pang hindi magwala yung tao doon, pero yung nagdala siya ng Gentile, malamang yun yung nag-udyok sa mga tao na kalad ka rin na siya, ilabas na ano. Dahil yun ay dumihan ng templo dahil sa supposed to be na ginawa ni Paul. So when Paul was dragged outside the gates were shut for the temple not to be unclean because of his death, but they did not care while Paul was being beaten there. So nakita mo natin yung mga temple guards, gusto nila, ang concern lang nila is wag ma-desecrate yung temple. Kasi dapat
walang mamatay sa loob ng temple. Dapat sa labas. Pero wala silang pakialam na pinapatay na si Paul ng bugbog. So makita po natin yung irony no, na itong templo na ito is nakadedicate sa Diyos pero yung mga tao walang puso sa kanilang kapwa. 'Di ba? Parang yun yung 'di ba yung ang greatest commandment na sinabi ni Jesus Christ is love the Lord your God with all your heart, all your soul, or with all your strength, and your neighbor as yourself. Itong mga temple guards na supposed to be mga religious, dahil nasa religious place sila is wala silang pakialam kay Paul. So nakita po natin yung irony, yung hindi kaaya-aya na na pananaw na dinaras ni Paul dahil lang sa sa false accusation sa kanya. Okay? So patuloy po tayo, Acts 21:31 to 33. And as they were seeking to kill him, word came to the tribune of the cohort that all Jerusalem was in confusion. So nakarating po sa tribune yung leader ng mga sundalo na nagkakagulo na. So he at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. Nung nakita nila ang mga sundalo, tinigil nila yung pagbubugbog kay Paul. Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. He inquired who he was and what he had done. So inaresto ni si Paul para lang matigil yung kaguluhan at nag-inquire. Nagtanong yung tribune kung ano yung, sino to at ano yung kanyang ginawa. So observations is the Romans only has the power of the sword. So sa society, nung panahon ni Jesus Christ at panahon ni Paul, ang mga Roman soldiers lang, ang mga Roman authorities lang ang may kapangyarihan ng sword, ng espada. Yun po yung pagkuha ng buhay o pag-acquit. So when they appeared, the Jews were not able to kill Paul. So the garrison of the Romans, so yung puta or yung fort ng mga Romans, at tawag din Fort Antonia, in honor kay Anthony, was attached to the temple complex. Nakadikit po siya sa temple complex. Because riots usually happen in the temple. So pagka may mga okasyon ng may mga religious occasion ng Jews, naka-red alert, naka-alerto yung mga soldiers sa Fort Antonia. Kasi usually, dun yung time, maraming tao dun yung nagkakagulo. Ang concern ng Rome is may keep yung peace sa lahat ng kanilang nasasakupan. So lahat ng kanilang nasasakupan, ang concern talaga nila is walang rebellion. At usually, ang rebellion nangyayari sa madaming tao. Ayaw nila ng stampede, ayaw nila ng riot, ayaw nila ng rebellion. Para i-keep yung peace ng buong empire ng Rome. So, the Roman arrest saved Paul from the people who wants to kill him. So yung pag-aresto ni Paul is magandang bagay pa yon. So kung titingnan din po natin, may mga nagsasabi din po na nagkamali yung prophecy ni Agabus. Kasi daw dito is the tribune came out and arrested him, ordered him to be bound with 2 chains. Na hindi daw yung belt yung ginamit na panghapos kay Paul, kundi yung chains. So parang laro na lang po yun sa ang sabi ko ng iba, nung kinukuha si Paul, malamang ginapos siya ng mga Hudyo, which is walang contradiction sa God's word. Itong naka-record sa Acts 21 is yung ginawa ng mga soldiers nung inaresto na si Paul, na binound siya with 2 chains. Anyhow, pag na-encounter niyo po yun, magkaiba po siya. So malamang, parang sa detalye na lang yung walang contradiction sa Bible, at detalye na lang yun na hindi ni-record ni Luke, na si Paul ay ginapos gamit ang kanyang sariling belt.
Ito po is ibang parte ng event na hinuli na siya ng Roman soldiers at ginapo siya ng chain, ng posas o ng bakal. So he inquired who he was and what he has done. So yung tribune is tinanong kung sino si Paul at ano ang kanyang ginawa. At Acts 21, 34 to 36, some in the crowd were shouting one thing, some another. So, kung naalala, kung familiar po sa inyo yung yung uso sa Pilipinas na pag may nagkagulo, pag may nahuling magnanakaw, yung madaming nakikisuntok, madami madami nakikisawsaw, makasapak lang, makasuntok lang. Parang ganun po ito. So, some in the crowd, nung tinanong sila kung sino itong taong ito at ano ang kanyang ginawa, so, some in the crowd, yung iba sa crowd, ay nagsasabi ng isang bagay at yung iba nagsasabi ng ibang bagay. And as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought back to the barracks. So doon sa lugar kung saan binugbog si Paul, walang makuhang sagot yung tribune. Hindi niya klaro kung anong nangyayari. So, and when he came to the steps, when he came to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd. So hindi nila maipalakad si Paul sa hagdanan kasi yung buong crowd is ginigit-git. So kailangang iangat si Paul at dalhin para lang maipunta siya sa barracks. So for the mob followed crying out, "Away with him." So ang ating pong observation is mobs are confused and unthinking people. That is why they cannot answer the tribune as to who is Paul and what did he do. So sinabi lang na nagdala siya ng hintil. So malamang iba-iba din yung kwento na nagkumalat sa crowd. Pero lahat gusto lang makadampi kay Paul. So yun po yung mob. Yun po yung mga taong hindi na nag-iisip, gusto na lang gawin yung gusto ng karamihan. So the mob only wants to kill Paul without clear reason as to why they are shouting down on the soldiers to kill Paul. So in a sense na gusto lang talaga nilang patayin si Paul. Which is yun yung parang groupthink. Yung iniisip na ng lahat, ganito, patayin si Paul kasi may ginawa siyang mali na karapat-dapat na kamatayan. So ganun na lang po yung gusto nilang gawin dahil ang iniisip nila dahil sa sinabi sa kanila na dinesecrate ni Paul yung temple. So, yun po yung kabuuan ng passage natin. So, ano ba yung pinaglalaban ni Paul? Bakit humantong sa ganito at sinabi na sa kanya na pinrophesy na ng Holy Spirit na ganito ang mangyayari sa iyo. Nag-prophesy si Agabus na ito yung kakaharapin mo, mahuhuli ka, arestuhin ka, so mabubugbog ka. So ano pong pinaglalaban ni Paul? So ang pinaglalaban ni Paul is yung gospel ni Jesus Christ. Yung magandang balita ni Jesus Christ. So sa Romans, makita natin yung view ng kung bakit ganito yung zealousness ni Paul para kay Jesus Christ. So, ang next slide is yung gospel, the gospel. So, sa Romans 3, 21 to 26, ito yung pagkaka-explain ni Paul ng gospel. So, but now, the righteousness of God, so ngayon, yung katuwiran ng Diyos has been manifested apart from the law. Ipinakita ng hiwalay sa batas. Although the law and the prophets bear witness to it. Pero, yung batas at yung mga prophets ay nagtuturo dito sa righteousness na ito. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Yung katuwiran ng Diyos
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus sa lahat ng mga naniwala. So yun po yung sense ng gospel. Yun po yung gospel. Yung paglagay natin ng paniniwala natin kay Jesus Christ. So for there is no distinction. Wala akong pinagkaiba. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And are justified at naging makatuwiran, justified, diniklarang makatuwiran sa pamamagitan ng kanyang grasya bilang isang regalo. Through the redemption, sa pamamagitan ng pagtutubos na kay Jesus. Through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. So si Jesus yung binigay ng Diyos, whom God put forward bilang propitiation by His blood. So blood is death. Propitiation is yung kaaya-ayang regalo. So ang propitiation is, in other words, is na-satisfy yung galit. Nakapagpawala ng galit, sabihin natin. So si Jesus yung binigay ng Diyos para mawala ang galit by His blood sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So ang propitiation is, in a sense, pag yung hari humatol siya ng kamatayan, kunwari, ako, hinatulan ako ng kamatayan ng hari. Tapos, na-propitiate yung hari, ibig sabihin na wala yung kanyang galit sa akin, hindi na ako mamatay. Yun yung sense ng propitiation, na yung regalo, yung ipinalit, yung pinangtapal sa galit ng isang may kapangyarihan, yun yung propitiation. So propitiation by His blood. Yung pagkamatay ni Jesus ay nakawala sa galit ng Diyos sa ating kasalanan. To be received by faith. Na pwede nating tanggapin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. So this was to show God's righteousness. Ito yung ginawa para ipakita yung katuwiran ng Diyos. Because in His divine forbearance, He had passed over former sin. So lahat ng kasalanan, kahit nagsakripisyo yung mga Hudyo, nung una, is pang-cover lang yun sa kasalanan. Yung itong ginawa ni Jesus is pang-propitiate, pang-atone, pang-pawala ng galit ng Diyos sa mga makasalanan. So kahit yung mga kasalanan na nauna sa atin na naglagak ng kanilang pananampalataya sa Diyos, ay ang kapatawaran pa din ay sa kamatayan ni Jesus. Pero ngayong panahon, simula nung namatay si Jesus, ang pananampalataya natin ay sa ginawa ni Jesus. Natanggapin natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. It was to show His righteousness at the present time. Ito yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang katuwiran sa present time, ngayon, so that He might be just, para siya ay manatiling makatarungan and the justifier of the one who has faith in Jesus. So ang Diyos ay nananatiling makatarungan at tagapagpawalang sala dahil sa ginawa ni Jesus. Okay? Para sa isang Kristiyano na nilagak ng kanyang pananampalataya kay Jesus, ang kaparusahan ng kanyang kasalanan ay tinanggap na ni Jesus sa krus. So ito yung pinaglalaban ni Paul. Ito yung gospel. Ito yung pinaglalaban ni Paul na marinig ng kahit ng kanyang mga kaaway. So sa nakita natin sa passage ngayon na si Paul is pinakita niya, tinunod niya yung mga elders ng Jerusalem na siya ay nananatiling Hudyo, hindi niya tinatalikuran ng kanyang heritage, pero ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang pananampalataya kay Jesus dahil sa magandang balita. Okay? So ang ating thoughts for our passage is Paul was successful in delivering the gift from the Gentiles to the church in Jerusalem and shared his ministry
3 experience to the elder. So, tagumpay si Paul na makarating sa Jerusalem, tagumpay si Paul na maipabot ang regalo ng mga Gentiles na churches, yung mga offering nila na pinadala na kay Paul para sa relief operations ni Paul para tulungan yung mga naghihirap sa Jerusalem. So yun po. At nagawa din po ni Paul na i-share sa mga elders, sa mga nangangailangan, yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kanyang labor, sa pamamagitan ng kanyang evangelism, sa pamamagitan ng pagtayo niya ng church, paglagay niya ng elders, pagtuturo niya ng gospel, pag-explain niya ng mga bagay-bagay, kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. So lahat po yun is i-share niya, yung kanyang mga na-experience is i-share niya sa mga elders ng church sa Jerusalem para ma-edify sila, para maipakita yung accountability ni Paul sa kanila at mag-glorify nila ng sama-sama ang Diyos. So next thoughts on the passage is, the gospel allows a Jew to practice his custom but not depend on it for salvation. May mga bagay na hindi natin maisasantabi. Kumbaga, kung hindi tayo Jew, hindi tayo Hudyo. Si Paul, dahil Hudyo siya, is pwede siyang manatili na i-practice yung ibang bagay na hindi salungat sa gospel. So, para sa isang Hudyo, fulfillment si Jesus Christ ng lahat ng ginagawa nila religiously. So, the gospel allows a Jew to practice his custom, pero hindi na sila nakadepende sa kanilang mga works para sa salvation. Assured ang isang Jewish Christian sa kanyang salvation dahil sa faith niya kay Jesus Christ, hindi dahil sa mga ginagawa sa kanilang religion. So the gospel is for people of all culture. So tulad natin, tayo mga Pinoy, nandito tayo sa UAE o nasa ibang bansa, nasa sarili nating bansa, pero tayo ay nananatiling Christian dahil sa pagtitiwala natin sa ginawa ni Jesus sa cross. So ang gospel, ang magandang balita ay nakadesenyo para sa Judea, sa Samaria, at palabas ng buong mundo. It is not hindered by boundaries of language, culture, or borders. So hindi ko masasabi na pwede mong gawin lahat ng ginagawa mo dati dahil hindi ganoon ang gospel. Dahil sa katotohanan ng gospel, may mga bagay na tayong tinatalikuran, katulad especially ng kasalanan. So, tinatry natin talikuran ng mga bagay nito, pero yung mga bagay na hindi salungat, sa magandang balita at pagsunod natin kay Jesus, is nare-retain natin dahil kultura natin yon at hindi naman siya kasalanan at hindi siya laban sa ating gospel na pinaniwalaan. Kaya yung gospel is hindi siya bound ng language, hindi siya bound ng culture, hindi siya bound ng borders. Hindi siya para sa mga Hudyo lang o para sa mga European lang, hindi ganun. So, yun yung kagandahan ng paniniwala natin. Ang gospel is nakadesign para matanggap ng lahat ng maniniwala kay Jesus. So regardless kung ano ang kanyang salita, kung anong kulay ng balat, kung ano ang kanyang kultura, kung ano ang kanyang ethnicity. So, ang makikita pa natin sa passage na ito is mahal ni Paul ang mga Hudyo. So, Paul loved the Jews and wants them to come to Jesus. So, mahal ni Paul ang mga Hudyo, ang kanyang mga kababayan, at gusto niya na kung maaari, lahat sila ay maniwala kay Jesus. So, he has been a persecutor of the Christians, and in our passage, he is the persecuted Christian. So, nandun po siya sa dalawang panig. Naranasan niya po yung magkabilang panig ng pananampalataya. Yung isa, nung una, galit siya kay Kristo, siya yung nagpipersecute ng mga Christian. Pero ngayong alam niya ng magandang balita at nananampalataya siya kay Jesus, patuloy siya sa purpose ng gospel, patuloy siya sa iniatak sa kanya ng Diyos na gawin
kahit siya ay nasa persecuted. Siya na ngayon ang persecuted Christian. Yet his action of going to the temple and wanting to talk to them after they tried to kill him is an evidence to that. So medyo nag-reach out na ako sa susunod na chapter, which is hindi na ako pagkatapos bubugin si Paul, pagkatapos arrestuhin si Paul, ninanais niya pa din na magsalita sa kanyang mga kababayan, which is yun yung next na passage na pag-aaralan sa Bible study. So, yun lang po ang ating passage ngayon at hopefully na formulate niyo na yung mga nakita niyo sa ating passage na pwede nating may apply sa ating mga sarili, na yung pagmamahal sa ibang tao, na i-reach out natin sila ng gospel despite ng maaari silang ma-offend, maaari silang magalit, pero tayo pa rin ang ipakita natin yung love natin na tinanggap natin sa mga taong nag-share sa atin ng gospel, nagtaga sa atin na i-disciple tayo, sharean tayo, para lang may pabukatin yung magandang balita. So, God bless us all po.